bawal na pag-ibig ng tikbalang at tao. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng makapal na kagubatan, may isang dalagang nagngangalang Alena. Si Alena ay kilala sa kanilang lugar bilang isang masipag at maganda na dalaga. Marami ang nanliligaw sa kanya, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng kanyang puso. Siya ay masaya sa kanyang tahimik na buhay sa baryo kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa kabila ng kasimplihan ng kanilang pamumuhay, laging nagnanais si Alena ng kakaibang pag-ibig, isang pagmamahal na higit pa sa karaniwang kwento ng mga tao sa kanilang lugar. Mahilig siyang makinig sa mga kwentong alamat at kababalaghan na madalas isinasalaysay ng mga matatanda sa baryo. Isa sa mga kwentong ito ay tungkol sa mga tikbalang, mga nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo na sinasabing nakatira sa kagubatan. Ayon sa alamat, ang mga tikbalang ay may kapangyarihang mang-akit ng tao at lituhin ang kanilang landas. May mga sabi-sabi rin na kapag nahuli mo ang isang tikbalang at pinalo ito ng 3 beses gamit ang isang mahabang buntot ng pusa, gagawin nito ang lahat ng iyong nais. Pagkikita ni Alena at ng tikbalang isang gabi, habang si Alena ay pauwi mula sa pangangahoy sa gubat, napansin niyang tila kakaiba ang kanyang paligid. Hindi na niya makita ang daan pabalik sa kanilang bahay. Sa kanyang paglalakad, narinig niya ang isang malalim ngunit magiliw na tinig na tinatawag ang kanyang pangalan. Lumingon siya at sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang isang napakakisig na lalaki na nakatayo sa tabi ng isang malaking puno. Matangkad siya, matipuno, at may mga matang kumikislap sa dilim. "Sinong nandyan?" tanong ni Alena kahit alam niyang kakaibang nilalang ang kaharap niya. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam siya ng kakaibang kalma at pagkagiliw sa lalaki. "Isa akong kaibigan," sagot ng lalaki na may ngiti sa kanyang labi. "Hindi mo dapat ikatakot ang aking anyo. Ako'y si Kaloy, ang bantay ng kagubatan." Hindi na malaya ni Alena na ito ay isang tikbalang na nagkukubli sa anyong tao. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Alena na matagal nang sinusubaybayan ni Kaloy ang kanyang mga gawain sa gubat. Tuwing siya'y nag-iisa, si Kaloy ang tahimik na nagmamasid sa kanya. Lumipas ang mga araw at laging inaabangan ni Alena ang muli nilang pagkikita ni Kaloy sa kagubatan. Sa bawat tagpo nila, mas lalo siyang nahuhulog sa binatang ito kahit naramdam niyang may kakaiba sa kanya. Hindi niya naisip na ito'y maaaring isang tikbalang. Sa kabila ng mga babala ng kanyang mga magulang tungkol sa mga nilalang na tulad nito. Pag-ibig na lumalalim. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, naging magkasintahan sina Alena at Kaloy. Palagi silang nagkikita sa ilalim ng punong balete, kung saan sila'y nag-uusap at nagkukwentuhan ng kanilang mga pangarap. Si Kaloy ay napakabait at maalaga kay Alena, kaya't hindi na iniisip ni Alena ang tungkol sa kanyang kakaibang asal. Ngunit sa kabila ng kanilang masayang samahan, may mga pagkakataon na napapansin ni Alena na naglalaho si Kaloy kapag sumasapit ang gabi. Isang araw, napansin niyang ang mga yapak ni Kaloy sa lupa ay tila hindi pangkaraniwan. Ang mga ito ay tila bakas ng kabayo. Dahil sa kanyang pagmamahal kay Kaloy, hindi niya ito pinansin. Pinili niyang magtiwala at isantabi ang kanyang mga alinlangan. Alam niya sa kanyang puso na mahal niya si Kaloy at handa siyang tanggapin ang lahat ng bagay tungkol sa kanya, maging ang kanyang pagiging isang tikbalang kung sakali man. Ang pagsubok isang araw, napagpasyahan ni Alena na tanungin si Kaloy tungkol sa kanyang mga napapansin. Nagtagpo sila muli sa ilalim ng balete at buong tapang na hinarap ni Alena ang kanyang minamahal. "Kaloy, may itatanong ako sa iyo," panimula ni Alena habang hawak ang mga kamay ng binata. "Totoo ba ang mga sabi-sabi? Isa ka bang tikbalang?" Saglit na natahimik si Kaloy at nagpakita ng lungkot sa kanyang mga mata. "Alena,
Hindi ko sana nais na malaman mo ang aking lihim, ngunit totoo ang mga naririnig mo. Ako ay isang tikbalang, isang nilalang na itinakda upang manirahan sa gubat at mamuhay ng mag-isa. Ngunit nang makita kita, nagbago ang lahat. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa aking madilim na mundo. Nagulat si Alena, ngunit hindi siya umurong. Kaloy, hindi ko iniintindi kung ano ka man. Ang mahalaga ay ang ating pagmamahalan. Kaya kitang tanggapin kahit na ikaw ay hindi tao. Ngunit alam ni Kaloy na ang kanilang pagmamahalan ay puno ng panganib. Alena, mahal din kita, ngunit ang ating pag-ibig ay may kapalit. Ang mga tulad ko ay hindi binibigyan ng karapatang mahalin ang isang tao. Kung ipagpapatuloy natin ito, maaaring magdulot ito ng trahedya. Ngunit si Alena ay matatag. Handa akong harapin ang anumang kapalit, Kaloy. Huwag mo akong iwan. Sa kabila ng babala ni Kaloy, pinili nilang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Lingid sa kaalaman ni Alena, ang mga kapwa-tikbalang ni Kaloy ay naiinis sa kanilang pag-iibigan. Nakita nila ito bilang isang paglabag sa kanilang mga batas at isang banta sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga nilalang ng kagubatan. Isang gabi, habang si Alena ay naghihintay kay Kaloy sa ilalim ng punong balete, dumating ang mga kapwa-tikbalang ni Kaloy. Galit na galit sila at handa ng parusahan si Alena. Sinubukan niyang tumakas, ngunit sila'y masyadong mabilis at malalakas. Sinalakay nila siya at binalak na gawing halimbawa ang kanyang kapalaran upang ituro kay Kaloy ang leksyon na hindi dapat mahalin ang isang tao. Sa huli, dumating si Kaloy upang ipagtanggol si Alena, ngunit huli na ang lahat. Nasaksihan niya ang trahedya ng kanyang minamahal at sa kanyang matinding galit at kalungkutan, nilabanan niya ang kanyang mga kapwa-tikbalang. Ngunit kahit siya ay sugatan at wala nang magawa upang iligtas si Alena. Bago tuluyang mawala ang hininga ni Alena, lumapit si Kaloy at niyakap siya ng mahigpit. "Patawarin mo ako, Alena. Hindi kita naprotektahan." Ngumiti si Alena sa kabila ng kanyang paghihirap. "Kaloy, wala kang dapat pagsisihan. Mahal kita at kahit ano pa ang mangyari, masaya akong nakilala kita." At sa huling sandali ng kanyang buhay, namatay si Alena sa mga bisig ni Kaloy. Sa harap ng mga kapwa niya tikbalang, si Kaloy ay tumangis. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha at ang kanyang puso ay nagdilim sa sobrang kalungkutan. Pagkatapos ng trahedya, si Kaloy ay umalis mula sa kanilang lugar. Nawala siya sa kagubatan at hindi na muling nakita pa ng sino man. Ang balita tungkol sa pag-ibig ng isang dalaga at tikbalang ay kumalat sa buong baryo at ito'y nagsilbing babala sa mga tao na huwag makipaglaro sa mga nilalang ng kagubatan. Ang puno ng balete kung saan palaging nagkikita sina Alena at Kaloy ay nanatiling tahimik at misteryoso. May mga nagsasabing sa tuwing sumasapit ang gabi, naririnig pa rin ang mga tinig ng dalawa na nag-uusap at nagtatawanan, ngunit alam ng lahat na ito'y alaala na lamang ng isang pag-ibig na hindi tinadhana. Ang kwento ni Alena at ng kanyang tikbalang ay isang paalala na hindi lahat ng pag-ibig ay may masayang wakas. Minsan, kahit gaano kalalim ang pagmamahalan, may mga puwersa sa mundo na hindi kayang labanan ng sino man at ang kapalaran ay minsang masakit at malupit. Ngunit sa kabila ng lahat, ang alaala ng kanilang pagmamahalan ay nananatiling buhay sa puso ng mga tao bilang simbolo ng katapatan ng pagmamahal at sakripisyo. Sa baryo, ang alamat ni Alena at Kaloy ay naging isang kwento ng babala at inspirasyon. Ang mga matatanda ay laging isinasalaysay ang kanilang kwento upang ituro sa mga kabataan ang halaga ng pag-iingat at paggalang sa mga nilalang na hindi natin lubos na nauunawaan. Ngunit sa likod ng babalang ito, ang kanilang kwento ay isa ring paalala ng tunay na pag-ibig, isang pagmamahal na hindi pumipili ng anyo, hindi natatakot sa panganib, at handang magsakripisyo kahit pa ang kapalit ay sariling buhay.
Bagaman ang kwento nila ay nagwakas sa trahedya, ang pagmamahal ni Alina at Kaloy ay hindi kailanman nalimot ng mga taong nakarinig ng kanilang kwento. Ang puno ng balete na dati nilang tagpuan ay iniwasan ng mga tao. Sinasabi ng mga matatanda na tuwing dapit hapon, sa oras ng paglubog ng araw, makikita ang anino ni Kaloy sa ilalim ng puno, nagbabantay at nag-aalala pa rin para sa kanyang minamahal na si Alena. Ang kanyang presensya ay nanatili sa lugar na iyon, parang isang bantayog ng pagmamahal na hindi nawala kahit na ang kanilang mga pisikal na katawan ay wala na sa mundo. Sa bawat taon, tuwing sumasapit ang anibersaryo ng pagkamatay ni Alena, ang mga tao sa baryo ay nag-aalay ng mga bulaklak sa ilalim ng puno ng balete. Naniniwala sila na ang espiritu ni Alena ay naroon pa rin kasama ni Kaloy, at ang mga bulaklak ay simbolo ng kanilang patuloy na pagmamahalan sa kabila ng kanilang trahedyang sinapit. Ang kwento ng tikbalang at ang dalagang minahal niya ay nagpatuloy sa bawat henerasyon bilang isang alamat, isang kwento ng pagmamahal, sakripisyo, at pagkakaibigan na lumampas sa hangganan ng mga tao at ng mga nilalang. Naging bahagi ito ng kultura ng baryo, at habang lumilipas ang panahon, patuloy na ipinapaalala sa mga tao na may mga pag-ibig na walang hanggan, kahit na ang kanilang wakas ay hindi laging masaya. At sa bawat bulong ng hangin na dumadaan sa mga dahon ng balete, tila naririnig ang mga salitang binitiwan ni Alina bago siya pumanaw. Mahal kita, Kaloy, at ang pagmamahal kong ito ay mananatili kahit sa kabilang buhay. Ang tikbalang na minsan ay natakot sa pagmamahal ay natutunan na sa pagmamahal ang tunay na kalakasan ay hindi sa anyo o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad, magsakripisyo at magpatuloy kahit sa harap ng pinakamalaking trahedya. This is Mr. Grimm. Thanks for watching to Midnight Runs. Please hit like and subscribe for more.